Coach, can you say po na parang eye-opener yung pagkatalo on what the team still needs to work? Actually, sabi ko nga sa mga bata, ang totoong laban pag umabot ka na ng finals. Hindi dito sa elimination. Importante lang igapang natin na makapasok doon sa top 2 o top 4. And then, doon, siguro, unti-unti na nagkakakumpiyansa sa mga bata pag umabot sa ganong punto. Coach, pag 28 season niyo po sa UAAP, ano pa rin po siguro yung kakaibang challenge na meron kayo this year compared sa every other year? Actually, every year nag-evolve yung volleyball So, ang challenge ngayon kung kayang maka-adapt lalo na sa recruitment kasi yung problema Recruitment kasi pagka medyo um, active ka sa pagre-recruit and then yung lahat ng class A na player na kukuha mo, advantage sa team mo yun. Pero kung kukuha ka ng mga class B, mapakahirap i-develop and then isabay doon sa mga class A. Mahabang proseso yun. Pero coach, in a sense, okay, parang better ba na first game of the season yung naramdaman to para kumbaga mas may more time kayo to develop yung mga... Actually, sabi ko nga sa mga bata, first time kong natalo sa opening game sa 28 years ko sa UAP. So sabi ko, sa batch yung pa nangyari. Medyo masakit pero siyempre kailangan din na intindihin mo yung side ng mga bata. Mahirap yun. Alam naman natin na lahat gusto manalo Pero siguro dahil mas gusto lang manalo nung Enyo kanina. Coach, simula po siguro nung season 84 na lumakas sa po talaga yung NBA, ano po yung nakita niyo mong parang naging advantage nila lagi, lalo na pagkalaban kayo ng... Actually yung ANU, hindi lang naman ng season 84 Since high school magkakasama na yun So matagal na talaga sila magkakasama. Kung baga, kilala na yung bawat isa. Yun yung isa sa mga strength ng ANU. Dahil sa tagal nila magkakasama, alam nila yung weakness, alam nila yung strength. Yun yung advantage talaga ng ANU. And then alam nila kung paano, hindi sila na mararatel, alam nila kung sino yung at the same time, go-to guy. So alam. Kaya talaga very solid yung Enyo. Coach, heading into today's game, was the team at all pressured kasi nga parang ang taas na expectations with LaSalle this season? Is that one of the things that affected yung ganitong pagkatalo niyo? Actually, siguro wake up call sa kanila. And then, lahat naman pagka bagong team, bagong generation, mataas yung expectation sa LaSalle palagi. So, dahil nandun yung may simba na lapot ka, meron kay Angel Canino, so mataas yung expectation. Pero, siyempre, yung tibay naman ng team, doon sa spiker, nandun sa setter rin Pagka siya yung driver kasi ng team. So, kung medyo rookie yung team mo, medyo shaky yung team. Pero kaya dapat lang talaga bigyan mo ng mahabang oras yung setters. Despite this sweeping loss, Coach, ano yung biggest positive takeaway from the team and what else can you guys improve on heading to the next game? Actually, sabi sa kanila, wala naman natatalo sa game Basta alam mong natalo ka pero natuto ka. Yun ang importante natalo ka, natuto ka. Pero kung natalo ka, tapos wala ka natutunan, talagang talo ka nun. Importante natalo ka and may natutunan ka sa pagkatalo mo and then ready kang i-correct yan sa susunod mga games.